Minsan, hindi ka binibigyan ng oras dahil kulang ka. Minsan, sobra ka lang. Kasi yung oras, binibigay yan to value at hindi para ma-pressure. Kaya kapag alam mo yung sarili mong buhay, sariling worth mo, doon ka mas sinahanap. Kaya kung gusto mong piliin ka ng taong pinili mo para sa itong video na ginawa ko. Dahil dito sa video na to pag-uusapan natin kung ano ba yung mga dapat mong gawin para piliin ka niya. Kung interesado ka malaman kung ano na itong mga to, tara pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. Ito yung 5 bagay na dapat mong gawin para piliin ka niya, para habulin ka niya, para gustuhin ka niya ulit. Una, huwag kang maghabol, bagkus, you keep on improving. Kapag naghahabol ka kasi ng isang tao, parang sinasabi mo sa kanya na mas importante siya kaysa sa sarili mo. Nasabi mo sa kilos mo na mas mahalaga siya kaysa sa pagkatao mo. Research on attraction and perception shows na people value partners na merong momentum, may direksyon, may growth. In short, may sariling buhay. Kasi kapatid, ang self-improvement, example, yung career, yung pangangatawan mo, yung mindset na meron ka, yung skills na meron ka, hindi yan tungkol sa pag-show off sa iba. Kundi, pinapakita mo sa taong malapit sa'yo, sa mga taong nakapaligid sa'yo, sa partner na gusto mong makasama sa mahabang panahon, na kaya mo mag-progress with or without them. Ironically, mga tao, mas napapalapit sila sa'yo kapag nararamdaman nila na pwede kang mawala sa kanila kasi you keep on becoming better each day. Ikalawa, wag mong ibibigay lahat ng gusto niya. Unconditional giving sounds noble, di ba? Pero psychologically, it removes respect. Kasi kapag ang isang tao ay nakukuha niya yung mga bagay na gusto niya ng walang kahirap-hirap, yung value niyan bumabagsak. Kaya kapatid, boundaries create meaning. Yung pagsasabi mo ng no sa mga bagay na hindi okay para sa'yo, creates self-respect. At hindi yung pagiging selfish. Kasi alam mo naman na mga tao, nagbibigay lang yan ng oras sa mga taong hindi nila kayang ma-predict o makontrol, di ba? Ginagawa nila yun hindi dahil gusto nilang paglaruan ka o maglaro sa relasyon. Hindi. Pag hindi kasi nila ma-predict o makontrol, pakiramdam nila merong something to earn from you. Kaya, wag na mong ibibigay yung mga bagay na gusto nila nang walang kahirap. Ikatlo, paramdam mo sa kanya na pwede kang mawala anytime. Itong bagay na to, hindi yan tungkol sa pananakot sa kanila na, uy, pwede akong mawala sa'yo pwede kitang iwan. It's all about having a life doesn't collapse with or without them. Kasi people invest time where loss feels real. Diba? Imagine, kapag nanatili ka, no matter how they treat you, time become optional, diba? Pero kapag ka pinakita mo na you can walk away calmly, walk away from neglect, from disrespect, o yung pakiramdam mong hindi okay, pinaparamdam mo sa kanila na you force clarity. Kasi yung pagmamahal o yung love grows where choice exists. Hindi kung saan someone feels trapped. Diba? At ang ika-4, wag mong papaikutin yung mundo mo sa kanya. Yung paparamdam natin sa taong mahal natin na nasa sentro sila ng mundo natin o sila yung mundong ginagalawan natin doesn't make them feel special. It makes them feel pressured. Merong studies on relationship satisfaction na nagpapakita na yung mag-partner feels more closer kapag yung both individual maintains independence. Yung mga kaibigan natin, yung goal na meron tayo, yung bagay na passionate natin ginagawa, yung routines natin sa araw-araw. Yan yung mga bagay na hindi distraction, kundi oxygen to breathe. Kasi kapag ang mundo mo ay buo, yung presensya mo ay feels like a gift, diba? Hindi demand. At yung mga tao sa paligid natin, they make time for gifts at hindi sa obligasyon. Kaya kapatid, wag mong papaikutin yung mundo mo sa taong pinili mo. Okay? Kalima, paramdam mo na may care ka in your own way. Yung pag-care natin sa isang tao doesn't always mean na we constant text them, message them, chat them,
yung palagi natin pagiging updated o palagi natin pagiging available, kundi intentional presence. Remembering details about them, diba? Showing up when it matters. Kasi people feel valued not by frequency, kundi by quality. Imagine, pahalagahan mo siya habang pinaparamdam sa kanya yung self-respect, mas masarap sa pakiramdam yun. Compare sa pagpapahalaga mo sa kanya, pero pinaparamdam mo sa kanya na needy ka, may constantly texting him, chatting him, di ba? It feels heavy, di ba? Same action, different energy, different result. Kaya make sure na paramdam mo sa kanya na mahalaga siya sa'yo in your own way. Okay? Lagi mo lang tatandaan, kapatid, people gives time sa mga taong nag-a-add ng value sa buhay nila. Nang hindi na kailangan maghabol, hindi na kailangan magmakaawa. Yung mga tao na handang manatili by choice and not by fear. I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas, o tips dito sa video na ginawa. If nabigyan ko kayo ng ideas, insight, o tips, please help me share this to your loved ones na posibleng rin natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload. Maraming salamat po sa palagian ng panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload ba natin sa inaarap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. And God bless you and always protect you. Peace! Whenever your heart is broken